Good morning, Lola Petra. Nagbalik na ang pinakamaganda mong apo. Muntik nang mabitiwan ni Lola Petra ang hawak nitong sandok habang abala ito sa pagluluto sa kusina dahil sa malakas na pagsigaw ni Mystica. Macario ang totoong pangalan ni Mystica, pero dahil naniniwala siya na hindi bagay ang pangalan na yon sa pagkatao niya na isang lalaking may pusong babae o bakla, ay ginamit na niya ang pangalang Mystica. Kumikending-kending pa na akala mo ay pato na lumapit si Mystica sa kanyang Lola Petra at hinalikan nito sa pisngi. Ay, pambihira ka talaga, Apo. Sanay na sanay ka talaga ginugulat ako. Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Ang OA niyo naman po, Lola. Alam ko naman po na wala po kayong sakit sa puso, no? Hindi ba? Pina-check up na po kita sa ospital noong nakaraang linggo lang. Ang sabi pa nga po ng doktor malakas pa nga daw po kayo sa kalabaw. Alam nyo, feeling ko nga po tatagal pa po ang life nyo. Yung tipong sa sobrang tagal, kayo na lamang ang natitirang tao dito sa Earth. Gusto niyo po ba yon, Lola? O di ba bonggang-bongga yon? Ay, nako. Ewan ko sa'yo, bata ka. Puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala. Kumusta na nga pala ang paggupit mo kay Mang Betong? Okay lang naman po, Lola. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagpapagupit pa rin si Mang Betong hanggang ngayon. Halos wala na siyang buhok Grabe ka naman kay Mang Betong. Hayaan mo na yung tao. Ang importante kumita ka. Sa bagay, may point ka naman doon, Lola. Wish ko lang, mas marami pang mapagupit sa akin para mas mabilis akong makakaipon para sa pustiso nyo, o diba? Naawa na kasi ako sa'yo, Lola Lalo na kapag kumakain ka ng chicharon tapos dinudugo na yung gilagid mo. Saka gusto ko rin na kapag nagpa-check up ulit tayo sa ospital, maganda na ang smell mo dun sa crush mong doktor, o diba? Kinilig na impit na tumili si Lola Petra at tumirik pa ang mga mata nito. Kasi naman napakagwapo talaga ng doktor na yon. Kung bata-bata lamang ako, magpapaligaw talaga ako sa kanya. Ay, ano ba yan? Ang harot-harot niyo naman, Lola. At bakit Masama bang magharot kapag matanda na? May asim pa naman ako May asim ka pa talaga, Lola. Amoy araw ka kasi Justin, bata ito. Tagukan kaya kita dyan. Pagkasabi nun ng matanda, ay sabay silang nagtawanan. Hindi man marangya ang buhay nila, ngunit palagi naman silang masaya. Kahit pa madalas silang maglaitan, ay ayos lang yon dahil yun ang paraan nila ng paglalambing sa isa't isa. Para kay Mystica, ang pagsusumikap na ginagawa niya ay para sa kanyang Lola Petra. Wala siyang nais, kundi ang mabigyan ito ng maginhawang buhay dahil labis itong nahirapan na palakihin siyang mag-isa simula nang sabay na mamatay ang mga magulang niya noong nasunog ang bahay nila nung sanggol pa lamang si Mystica. Sa maliit at liblib na baryo kung saan nakatira si Mystica, ay kilala siya bilang tagagupit ng buhok. Natutunan niya ang manggupit dahil ilang buwan din siyang nagtrabaho sa maliit na parlor sa Maynila. Ngunit hindi siya nagtagal doon dahil hindi niya kayang hindi nakikita araw-araw ang lola niya. Tuwing umaga ay umaalis si Mystica, dala ang kanyang pink na bag na naglalaman ng mga gamit niya sa paggupit ng buhok. Umiikot siya sa baryo nila at sa mga katabing baryo para maghanap ng magugupitan. Suot niya palagi ang kanyang maikling shorts at fit na t-shirt. Hindi rin pwedeng mawala ang mga ipit niya sa buhok na may disenyo ng paro-paro. At kahit umuulan o maaraw, ay hindi pwedeng mawala ang pulbo at lipstick sa kanyang muka. Hindi na rin bago kay Mystica ang mga panunukso sa kanya ng ilan dahil sa isa siyang bakla. Sanay na siya sa ganun at matagal niya nang tinanggap na hindi lahat ay maiintindihan ang pagkatao niya at hindi niya kailangang ipaliwanag ito sa lahat. Sapat na sa kanya na may respeto siya sa kanyang sarili
may pagmamahal sa kanyang lola at may kakayahan siyang kumayod ng marangal na walang tinatapakang iba. Isang gabi, magkatabing nakahiga na sina Mystica at Lola Petra sa kanilang higaan. 11:00 na ng gabi, pero gising pa rin si Mystica dahil meron siyang iniisip. Napagtanto niya kasi na ilang taon na lang ay magte-30 anyos na siya, pero wala pa rin siyang nobyo. Wala naman doon ang focus niya, pero tao lang din siya na nangangarap na magkaroon ng isang kasintahan na magiging dagdag sa inspirasyon niya sa buhay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya bumaling sa lola niya na nakatagilid ng higa at nakatalikod sa kanya. Lola? Lola? Gising ka pa ba? Gising pa. Abay bakit? May sasabihin ka ba? Malamang meron po akong sasabihin. Kaya ako nga po tinatanong kung awake pa po ba ang beauty nyo? Napaka-pilosopo mo talaga, bata ka. Ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo na at magbo-beauty rest na ako. Ay, bongga ka dyan, Lola, ha? May pa-beauty rest ka pa, ha? Well, anyway, ito ang question for the day. Lola, naging masaya po ba kayo kay Lolo sa napakahabang panahon po na magkasama kayo? Thank you for that wonderful question, Apo. Ay, oo naman. Hanggang ngayon nga naiinis ako sa kanya kung bakit siya nauna kagad sa akin. Abe, siya ang una't huling lalaking natikman ko. Siya rin ang nagpalasap sa akin ng ikapitong langit. Hay, nako. Namimiss ko tuloy ang Lolo Eduardo mo, Mystica. Eduardo, mahal ko. Kung nasaan ka man, magpakita ka naman sa akin kahit sa panaginip ko lamang. Alam nyo, Lola, feeling ko, ha? Hindi magpapakita si Lolo sa inyo Kasi siguradong bubungangaan mo lang siya. Kaya witch siya magpaparamdam sa inyo. Hey, magtigil ka dyan, buwisit ka. Pero seryoso lang. Buti ka pa, no? At least, naranasan mong ibigin at umibig. Bakit naman yata parang ang lungkot mo bigla, Apo? Ikaw ba hindi pa nakakaranas na ma-inlove? Na-inlove na po, pero hindi naman ako minahal pabalik ng lalaking minahal ko. Habang sinasabi yun ni Mystica, ay bumalik sa alaala niya ang unang lalaking kanyang minahal. Yun ay walang iba kundi si Adrian. Isa yung guro sa public school na mabait at malapit sa kanya. Lagi itong nagpapagupit sa kanya at lagi siyang binibiro. Ngunit isang gabi, nahuli niya itong tawa ng tawa kasama ang kaibigan nito habang tinutukso siyang baklang umaasa na mamahalin ito. Labis na nasaktan noon si Mystica. Pangalawa ay si Jomar, na kababata niyang pansamantalang tumira sa kanila. Minsang nalasing ito at hinalikan siya. Akala ni Mystica ay may pag-asa na siya rito. Palagi itong nagpapabili ng kung ano-ano sa kanya hanggang sa nalaman niya na meron pala itong nobya sa kabilang baryo. Dahil doon ay pinalayas na lang niya si Jomar sa bahay nila. Sa tingin ko, panahon na po para tanggapin ko na baka walang magmamahal sa akin kasi bakla po ako. Ay, nako, Mystica. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Apo. Darating din ang tamang lalaki para sa'yo. Kung hindi ka talaga para sa lalaki, abay baka naman babae ang nakalaan para sa'yo. Yak, Lola, ha? Kadiri ka naman. Hindi ako makain ng tahong, no? Nagtawanan silang maglola, pero matapos ang tawanan ay tahimik na napatulala si Mystica sa kawalan. Sa kabila ng sayo niya, tuwing magkasama sila ng kanyang lola, ay may lungkot pa ring hindi maalis-alis sa kanyang dibdib. Dahil patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw ay may isang lalaking tatanggapin siya ng buo at bilang isang taong karapat-dapat ding mahalin. Isang hapon, masayang naglalakad si Mystica pauwi sa kanilang bahay.
Pakending-kending pa siya na para bang walang kahit na anong bagay ang pwedeng makasira ng napakagandang araw niya. Nang malapit na siya sa bahay nila, ay nadinig na kagad niya ang tugtog na nagmumula sa loob ng bahay nila mula sa lumang radyo ng kanyang Lola Petra. Linggo noon, kaya puro mga lumang awitin ang tinutugtog sa mga istasyon ng radyo na siyang paborito ng kanyang lola. Pagdating ni Mystica sa harapan ng kanilang bahay, ay nakita niya si Lola Petra na abala sa pagdidilig ng mga halaman nito. May hawak itong tabo at sa paanan nito ay isang timbang may laman na tubig. Mabilis na nilapitan ni Mystica ang kanyang lola at walang paalam na hinawakan ang magkabila ang kamay nito. Tara na, Lola! Magtsatsa tayo! Nagulat si Lola Petra at nabitiwan nito ang hawak na tabo. Ay, ano ba naman itong kalokohan mo, Mystica? Ay, ano ba? Hindi ko kayang magsayaw at masakit na mga tuhod ko. Naku, huwag mo nga akong ini-etos-etos, Lola, ha? Kahit nga mag-breakdance pa kayo ay kering-kering nyo pa, no? Habang masiglang nagsasayaw sina Mystica at ang kanyang lola, ay tawa sila ng tawa. Ganito lang, Lola, oh. Lambutan nyo lang ang bewang nyo ng ganito. Gayahin nyo si Maricel Soriano. Ano ba, Mystica? Tama na, apo. Hinahapo na ako. Sige ka, baka ako'y himatayin dito. Sige na, Lola. Isa na lang. Isa pang ikot, Lola Petra. Habagin lang kita, Diyos ko pa. Ang kulit mo talaga. Umikot ang lola ni Mystica at saka ito bumitaw sa kamay niya habang habol nito ang paghinga. Sandali nga, apo. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon, ha? Ano pa nangyari? Hindi lang po parang. Kasi talagang happy ako today, Lola. Hulaan niyo po kung bakit. Talagang ginawa mo pa akong maghuhula. Bakit nga? Tumama ka ba sa sweepy stick? Ay, Diyos ko! Tumama ka nga ba? Mayaman na tayo! Mga kapitbahay! Tumama kami sa sweepy stick! Hoy, Lola, ano ka ba? Exaggerated ka naman. Tumahimik ka nga dyan. At baka mamaya marinig tayo ng mga chismosa at manghingi sila ng balato, no? Akalain nila ay tumama tayo sa loto. Eh, hindi naman ako tumataya doon. Sige na, Lola. Hulaan niyo na po kung bakit nga. Bakit kaya ako ganito kasaya? Ano ba ang alam niyo na nagpapasaya sa akin ng sobra-sobra? Sige na, Lola. Hulaan niyo na. Sandali lang. Dahil ba? Naku po! Nadiligan ka. Lola naman, grabe naman kayo. Hindi po ako nadiligan. Eh, ganun ba? Mabuti pala ang mga halabang ko nadidiligan, samantalang ikaw, abay baka malapit ka ng matuyo. Nako ha, Lola, ha? Kung makapagsalita kayo sa akin hindi rin naman kayo nadidiligan, no? Nako, kaya it's a tie. O sige na. Abay pinapahaba mo pa ang kwento. O sige na, sabihin mo na sa akin. Hindi naman ako maghuhula. Pinagpapawisan na ako sa kakaisip kung ano naman itong dahilan kung bakit ang saya-saya mo ngayon. Okay po, sige. Sasabihin ko na. Kinuha po kasi ako ng Barrio San Diego para sa Oplan libreng gupit. At bukas na yon, Lola. 5 oras ako manggugupit tapos babayaran ako ng 5,000 piso. O diba, Lola? Bongga yon. May pera na tayo. Aba, bongga gaya na po. Pero San Diego, hindi ba't medyo malayo-layo yun sa atin? Okay lang, Lola, no? Okay na yun. Susunduin naman ako dito bukas ng tanghali May libreng tanghalian at merienda din daw. At kapag maraming foods, ipag-uuwi kita. Tiyak na may pasyaran ako sa'yo. O diba, bongga? Nako, ayos nga talaga yan, 5,000 piso sa 5 oras na paggugupit. Aba, parang ginto ang bawat gupit mo. Sulit na sulit, apo. Hindi na napigilan pa ni Mystica ang kanyang tuwa. Muli niyang hinawakan ang kamay ng kanyang lola at pinaikot-ikot ito na parang nasa ballroom sila. Okay, let's go, Lola! Victory dance muna tayo bago maghapunan! Ay nako,
Isa ka talagang pasaway na bata, Mistika. Tigilan mo ako't baka mapalian ako ng tadyang. Habang pumapasok silang magkahawak kamay sa loob ng bahay, ay tawa sila ng tawa. Sa kabila ng hirap ng buhay, sa mga ganitong pagkakataon ay dama ni Mistika na masarap pa ring mabuhay, lalo na kapag napapasaya niya ang kanyang pinakamamahal na Lola Petra. Kinabukasan ay mas maagang nagising si Mistika kumpara sa oras talaga ng pagbangon niya. Madilim-dilim pa ang paligid nang tumayo siya mula sa papag. Maingat siyang kumilos para hindi magising si Lola Petra na mahimbing pa ring natutulog. Dumiretso siya sa kusina at agad niyang sinimulan ang pagluluto ng almusal. Isinangag niya ang natirang kanin kagabi at nagprito siya ng itlog at tuyo. Nagsalang na rin siya ng tubig sa kalan para sa kape. Pagkatapos magluto, ay agad na siyang naligo sa tabi ng balon na nasa likod ng bahay. Binilisan niya ang pagligo dahil nanunuot sa buto ang lamig mula sa tubig ng balon. Nang bumalik siya sa loob ng bahay habang nakatapis ng tuwalya, ay gising na si Lola Petra. Nagtitimpla na ito ng kape. Ay, bongga! Good morning, Lola. Magbibihis na po ako tapos mag-breakfast na tayo. Sige lang po. Magpaganda ka na gusto para maging presentable ka habang nagugupit ka. Lola naman, beauty pageant ba ang pupuntahan ko? Saka hindi ko na po kailangan magpa-beauty, no? Kasi matagal na akong maganda. Hindi ba? Ako ang pinakamaganda niyong apo. Kahit mahirap tayo, maganda ako. Kahit wala tayong makain, maganda ako. Kahit anong mangyari, basta maganda ako. Abay, natural. Maganda ka. At kanino ka pa ka magmamana, kundi sa akin. Yan ang gusto ko sa inyo, Lola. Very supportive. Matapos yun, ay nagbihis na si Mistika. Nagsuot siya ng floral na blouse at maong na pantalon na masikip. Makalipas ang ilang minuto, ay magkasabay na nilang pinagsaluhan ang kanilang almusal. Habang kumakain, ay masiglang nagkwento si Mistika tungkol sa plano niya kung paano niya gagamitin ang kikitain niya para sa araw na yon. Aniya ay bibili siya ng isang sako ng bigas at dadagdagan niya ang para sa pustiso ng kanyang lola. O siya po, basta't mag-iingat ka ron ha. At mag-uwi ka ng maraming pagkain. Yung Sharon ko baka makalimutan mo. Lola, kahit ipagtabi ko pa kayo ng isang buong lechong dragon, gagawin ko, no? Malakas na tumawa si Lola Petra sa sinabing yon ni Mistika. Sa gitna ng pag-aalmusal nila, ay nagulat sila nang may narinig silang busina ng tricycle sa labas ng bahay nila. Agad na tumayo si Mistika at tumakbo sa pinto. Sumilip siya sa labas at nakita niya ang tricycle na pagmamay-ari ng kapitan ng San Diego. Bumalik si Mistika sa kusina at tinapik ang balikat ng lola niya. O Lola, nandito na po ang sundo ko. Ano ka ba? Andyan na sundo mo. Naku po, Diyos ko. Huwag ka muna sumama sa sundo mo. Huwag ka muna mamamatay po. Ba Lola, ang OA nyo naman. Ang ibig kong sabihin sa sundo ko ay yung maghahatid sa akin sa San Diego, hindi kay San Pedro, no? Ay, ganun pa. Akala ko kasi ibang sundo na sinasabi mo eh. O paano? O sige na. Mag-iingat ka na labag po. Tumango si Mistika at bahagyang ngumiti. Kinuha niya ang bag niya mula sa sala. Doon nakalagay ang mga gamit niya sa panggugupit. Binalikan niya si Lola Petra at humalik siya sa pisngi nito. I love you, Lola. Babalik din ako mamayang hapon, na. Huwag niyo akong mamimiss kagad. Oo na. Sige na. Go! Bitbit ang bag ay may ngiting abot langit na lumabas ng bahay si Mistika. Sumakay siya sa tricycle at nang umandar yun ay nasiguro niya na magiging maganda ang araw niya dahil sa malaking pera na mauuwi niya mamaya. Pagdating ni Mistika sa Barrio San Diego
ay dinala siya ng kapitan sa isang covered court na punong-puno ng mga tao na kailangan niyang gupitan. Agad siyang ipinakilala ng kapitan sa mga tao bilang gugupit sa mga taong naroon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang inayos ang mga gamit niya sa isang lamesa at sinimulan ang panggugupit. Habang abala si Mystica ay ramdam niya ang saya sa bawat ngiti ng kanyang mga ginugupitan. Masaya siya, hindi lang dahil sa kikitain niya, kundi dahil alam niyang isang makabuluhang proyekto yon para sa mga walang pera para magpagupit. Makalipas ang ilang oras ay pinahinto muna siya para makakain siya ng tanghalian. Hindi niya nakalimutan na ipagtabi ng pagkain ang lola niya, gaya ng pangako niya rito. Matapos ang konting minuto ng pahinga, ay bumalik na kagad si Mystica sa panggugupit. Nang matapos na ang 5 oras na panggugupit ni Mystica, ay napansin nila ng kapitan na meron pang mga tao na nakapila. Nag-alok ang kapitan kay Mystica ng dagdag na bayad kung tatapusin lang ni Mystica ang mga taong nasa pila. Hindi naman nagdalawang isip si Mystica dahil malaking bagay para sa kanya ang dagdag na kikitain niya para sa araw na yon. Gabi na nang matapos si Mystica. Sa kabila ng pagod niya ay masaya siya. Matapos ibigay ng kapitan ang pera ay sumakay na kagad siya ng tricycle na maghahatid sa kanya pauwi sa kanilang baryo. Hindi na siya makapaghintay na makauwi dahil siguradong matutuwa ang Lola Petra niya sa pera at pagkain na dala niya. Habang sakay ng tricycle si Mystica, ay hindi niya mapigilang matakot sa dinadaanan nila. Wala nang kabahayan doon at ang magkabila ang gilid ng kalsada ay hindi sementadong daan at puro talahiban na. Maya-maya pa ay nagulat siya nang biglang huminto ang tricycle sa gilid ng daan. Ay! Kuya! Ano nangyari? Bakit kayo nag-stop? Naubusan tayo ng gas eh. Hindi na tayo makaka-andar nito. Hala! Ano naman yan? Bakit hindi nyo chinek bago tayo umalis? Pambihira ka naman, kuya. Oo? Diyos ko, paano ako makakauwi nito, kuya? Naghihintay ang lola ko sa akin sa house, no? Pasensya na. Akala ko kasi bukas yung bibilang ko ng gasolina sa daan kanina eh. Sarado na pala. Paano yan? Ano nang gagawin ko ngayon, kuya? Ano pa nga ba? Maglakad ka na lang pauwi sa inyo at magdasal ka na may makikita kang sasakyan na pasasakayin ka. Wow ha? Ang ganda ng ideya mo, kuya, ha? Salamat. Paano ka pala? Ako nang bahala sa sarili ko. Hahanap na lang ako ng tulong. O sige. Wala naman na ako magagawa, no? O diyan ka na. Bye. Bumaba si Mystica ng tricycle. Luminga siya sa paligid hanggang sa nakita niya sa kanyang kanan ang isang makipot na daan papasok sa gubat. Pamilyar yun sa kanya hanggang sa naalala niya na doon sila dumadaan kapag gusto nilang mag-shortcut papunta sa baryo nila kapag naroon sila sa lugar na yon. Yun nga lang ay dadaan siya sa gitna ng gubat. Pero naisip niya na mas mabuti nang doon siya dumaan dahil mas mabilis siyang makakauwi sa bahay nila. O siya, kuya. Mauna na ako sa'yo. Ingat ka, ha? Doon na lang ako dadaan sa gubat. May shortcut doon papunta sa baryo namin. Tumangulang ang tricycle driver kay Mystica at nagsimula na siyang maglakad papunta sa makipot na daan papasok sa gubat. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan ay pinilit ni Mystica na huwag pansinin ang takot na kanyang nararamdaman. Dahil mag-isa siyang naglalakad sa dilim. Inisip niya ang magagandang bagay, gaya ng perang dala niya at ang reaksyon ng lola niya kapag nalaman ito na may pasalubong siyang pagkain para rito. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya maitatanggi na takot na talaga siya ng mga oras na yon. Napahawak siya sa dibdib niya habang umiiling. Aro, Diyos ko po, Rudy. Wag lang sana akong paglaruan ng mga maligno, tikbalang o kung ano pang mga laman lupa ang nakatira sa gubat na ito. Please, mga sis, pas muna ako ngayon, ha?
Kailangan ko na makauwi sa balor namin kasi nag-aalala na for sure ang aking lola. Ay nakwa, bakit ba kasi dito ko pa naisipang dumaan eh? Gusto mo na shortcut ha? Ayan, magtiis ka sa takot, bakla ka. Habang naglalakad ay kumanta na lang si Mystica kahit wala siya sa tono. Nilibang na lang niya ang kanyang sarili at inisip na hindi magtatagal ay makakauwi na siya sa bahay nila. Subalit biglang huminto si Mystica sa pagkanta nang marinig niya ang isang boses ng matandang lalaki na tila nahihirapan. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Napahinto si Mystica sa paglalakad at malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Napalingon siya sa paligid at isang malamig na hangin ang yumakap sa kanya na naging dahilan para magtaasan ang mga balahibo sa buo niyang katawan. Diyos ko po, Lord! Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Pinaglalaroan na yata ako ng mga maligno sa lugar na ito. Hoy! Mga maligno, mga tikbalang! O kung sino man kayo! Please lang po! Huwag niyo naman po akong takutin. Nakikiraan lang naman po ako. Hindi po ako makikipag-away. Wala akong gagawing masama dito sa tirahan niyo. Promise! Pinakiramdaman ni Mystica ang paligid at muling tumahimik. Inisip na lang niya na wala siyang narinig at guni-guni lang niya ang boses ng matanda kanina. Maglalakad na sana siyang muli nang marinig niya ulit ang boses ng matandang lalaki. May tao ba dyan? Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Naku po, parang hindi na yata maligno yun ah. Parang tao na talaga siya. Diyos ko, sino po ba yan? Nasaan po ba kayo? Nandito ako! Nandito! Sa tabi ng puno ng akasya! Ano kanyo? Akasya? Alin ba sa mga ito ang puno ng akasya? Pambihira naman. Tumingin sa paligid niya si Mystica, pero hindi niya talaga alam sa mga yon kung ano ang punong tinutukoy ng matandang lalaki. Hanggang sa isang ideya ang kanyang naisip. O siya, ganito, hindi ko po talaga alam eh. Ganito na lang, gumawa po kayo ng ingay tapos susundan ko na lang po para malaman ko po kung nasan kayo. O sige po, go na! Mag-ingay na po kayo! Hindi nagtagal ay nakarinig si Mystica ng tunog ng bato na paulit-ulit na ipinupukpok sa katawan ng isang puno. Sinundan niya ang tunog habang panay ang kanyang linga. Ang tanging nasa isip niya ay mahanap ang matandang lalaki at matulungan ito kung anuman ang kailangan nito. Hanggang sa napahinto si Mystica nang makita niya ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa tabi ng isang puno. May hawak itong bato na siyang ipinupukpok nito sa katawan ng puno ng akasya na nasa tabi nito. Ang lalong nagpagimbal sa kanya ay ang duguan nitong damit at tila may sugat pa ito sa ulo dahil maging ang ulo at mukha nito ay duguan din. Naku po, Diyos ko! May patay! May patay! Hoy! Hindi pa ako patay! Buhay na buhay pa ako! Tulungan mo ko! Parang awa mo na! Ay, buhay pa pala, sorry. Na-carried away lang po ako, Diyos ko naman, kasi kitang-kita ko po ang dugo nyo, no? Ay, huwag po kayo mag-alala. At tutulungan ko po kayo, Lolo. Nagmamadaling nilapitan ni Mystica ang matandang lalaki. Ngunit hindi niya alam kung saan niya ito hahawakan dahil tila lahat ng parte ng katawan nito ay may dugo at may sugat. Sa tingin niya ay nilapa ito ng isang mabangis na hayop sa gubat na yon. Naku, paano ba ito? Wait lang po, Lolo, ha? Hindi ko po alam kung paano kayo tutulungan eh. Ano bang dapat kong gawin? Kailangan ko lang na matutuluyan at gagamot sa mga sugat ko. Sige na, ilayo mo na ako sa gubat na ito pakiusap. Kailangan na nating makaalis dito bago pa niya ako mahanap. Sino po ba naghahanap sa inyo? Diyos ko naman, Lolo.
Baka madamay pa ako sa kalokohan niyong yan, ha? Ayoko po ng trouble. Pwede ba? Hindi ko mo na lang muna ang bibig mo. Kapag natulungan mo na ako, ay sasagutin ko ang lahat ng katanungan mo sa akin. Ano ba yan? Sige na nga. Baka sabihin niyo na wala naman akong puso, no? Tutulungan ko na po kayong tumayo. Pero bawal kayong umaray, ha? Maingat na inilalayan ni Mystica ang matandang lalaki sa pagtayo. Humunot ang mukha ng matanda at halatang tinitiis nito ang sakit na nararamdaman nito sa buong katawan. Hanggang sa paglalakad ay hindi binitiwan ni Mystica ang matandang lalaki. Hindi niya mawarian, pero kahit hindi niya kilala ang naturang matanda, ay wala siyang ibang nasa isip kundi ang matulungan ito at malaman kung bakit ito sugatan. Hingal kabayo si Mystica nang sa wakas ay marating niya ang bakuran ng kanilang bahay. Kulang na lang ay lumawit ang dila niya sa sobrang pagod sa pag-alalay sa matandang lalaki na halos mawalan na ng malay. Nang malapit na siya sa pinto ng bahay, ay agad siyang sumigaw. Lola! Lola Petra! Lola Granny! Open the door, please! Bumukas ang ilaw sa sala at kasunod nun ay bumukas na ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Lola Petra, ngunit hindi mo na yun binigyan ng pansin ni Mystica. Iniupo niya ang matandang lalaki sa mahabang upuan, saka ito inihiga ng maayos. Opo, Diyos ko, Mystica. Sino yung kasama mo? At bakit siya tuguan? Pinatay mo ba siya? Ang bihira ka naman, Lola. Ginawa mo pa akong kriminal. Hindi ko po siya pinatay, no? At hindi ko po alam kung anong sagot sa mga tanong nyo. Basta kailangan po nating linisin ang mga sugat niya at malagyan ng gamot. Kumilos na kagad si Lola Petra at kumuha ito ng palanggana na may lamang maligamgam na tubig, bulak at isang boteng alkohol. Pinagtulungan nilang linisin ang mga sugat ng matandang lalaki. Habang abala si Mystica sa pagpapahid ng ointment sa mga sugat ng lalaki, ay sandaling tumayo si Lola Petra at nagtungo sa kwarto nila. Pagbalik nito ay may dala itong damit na panlalaki na isang puting kamiseta at lumang shorts. Mystica, apo, isuot mo ito sa kanya. Sa lolo mo pa yan, pero malinis naman ang mga yan. Sige na, isuot mo sa kanya. Buti na lang po at hindi niya pa po itinatapon ng mga damit ni Lolo. Sa tingin ko po ay kasya naman po ito sa kanya. Sige na, sige na. Bilisan mo na yan at para makapagpahinga na rin tayo. Bukas na lang tayo mag-usap-usap tungkol sa kanya. Matapos bihisan ang matandang lalaki, ay binigyan ito ni Mystica ng unan at kumot. Dahil sa tulog na ang matanda, ay siya na ang naglagay ng unan sa ulo nito at kumot sa katawan nito. Matapos yun, ay sumunod na si Mystica sa lola niya sa kwarto nila. Naabutan niyang nakahiga na ang lola niya at tulog na. Sa paghiga niya, ay hindi agad siya nakatulog dahil inisip niya muna kung ano ba talaga ang nangyari sa matandang lalaking tinulungan niya at bakit ito sugatan. Kinabukasan, sabay na nagising sina Mystica at Lola Petra. Sabay din silang lumabas ng kwarto at agad nilang nakita ang matandang lalaki na nakahiga pa rin sa mahabang upuan. Nakapikit ito at mukhang napasarap ang tulog doon. Pinagmasdan ng dalawa ang matandang lalaki at napangiwi si Mystica. Ay, Lola. Ngayon ko lang po nakita ng maayos ang mukha ni Lolo. Parang hindi pala siya mapagkakatiwalaan. Tignan niyo po siya, oh. Kahit tulog, pero mukhang pagod na pagod. Sinabi mo pa, apo. Saka ang dumi ng kuko niya sa paa at sa kamay. Saka medyo may amoy din. Sana pala ipinaligo muna natin siya bago siya nahiga dyan sa upuan natin. Nagulat ang dalawa nang biglang nagsalita ang matandang lalaki habang nakapikit. Gising ako at dinig na dinig ko ang lahat ng sinabi niyong panlalait sa akin. Ay, Diyos ko! Pasensya na po. Hindi po namin kayo pinagtatawanan o nilalait, ha? Nagkakamali po kayo ng naririnig. Tara na po, Lola. Magluto na lang po tayo ng almusal.
Hiyang-hiya sina Mystica at Lola Petra ng sandaling yun. Hinila na niya ang kanyang lola papunta sa kusina upang magluto na ng kakainin nila sa umagang yun. Matapos magluto ng almusal sina Mystica at Lola Petra, ay agad na tinawag ni Mystica ang matandang lalaki sa sala upang ayain na kumain. Inalalayan niya ito sa paglalakad dahil ramdam niya na mahina pa rin ito. Mabagal ang pag-akbang ng matandang lalaki hanggang sa maiupo na ito ni Mystica sa may hapagkainan. Nilagyan niya ng pagkain ang pinggan nito at ipinagtimpla niya rin ito ng kape. O yan lo, kumain na po kayo. Ako nga po pala si Mystica at ito naman po ang aking lola na si Lola Petra. Kayo po, ano po bang pangalan nyo? Pedro. Pedro ang pangalan ko. Wow, ang ganda naman po ng pangalan nyo. Parang bagay po kayo ng lola ko ha. Petra at Pedro. Bongga, di ba? Pwede po bang Lolo Pedro na lamang po ang itawag ko sa inyo? Bahala ka sa buhay mo kung anong trip mo. Lolo Pedro, pwede po bang malaman kung bakit po kayo duguan kagabi nang nakita ko po kayo dun sa gubat? Hindi agad nakapagsalita si Lolo Pedro. Napansin naman ni Mystica ang pag-aalangan sa muka ng matanda. Baka kasi hindi kayo maniwala sa kwento ko. Kayo ba ay naniniwala sa mga aswang? Ay oo naman po no. Marami po nag-aaswangan dito sa baryo namin. Gaya na lamang po ng asawa ni Mang Ruben na inaaswang po ng ibang lalaki. Ay, nakakaloka po talaga. Mystica, apo. Ibang aswang na ba dyan nasa isip mo eh? Ako Pedro. Naniniwala ako sa aswang. Kahit nung bata pa lamang ako, ay ilang beses na akong nakakakita ng aswang. Kaya masasabi ko na totoo mga ganyang nilalang. Pero Pedro, ang ibig mo ba sabihin aswang ang umatake sa'yo, kaya tandad ka ng sugat sa iyong katawan? Oo, Petra. Isang malakas na aswang. May bagay siya na gustong kunin sa akin na kapag napunta yun sa kanya, ay lalo siyang magiging makapangyarihan. At kapag nangyari yun, ay baka hindi na lang siya sa baryo namin magasik ng lagim, kundi sa iba na ring lugar. Ay hala, nakakatakot naman po pala yan. Ano po ba yung bagay na gusto niyang kunin sa inyo, Lolo Pedro? Tumingin si Lolo Pedro kay Mystica. Seryoso ang mukha nito, kaya bahagya siyang napalunok. Mutya ng mariposa o malaking paru-paro. Isa yung mutya na nagmula pa sa mga diwata. Nagbibigay yun ng kakaibang lakas at kapangyarihan sa kung sino man ang magmamay-ari nun. Ipinatago yun sa akin ng isang kilalang antingero sa baryo namin bago siya inatake ng aswang. Sa akin niya ipinagkatiwala ang mutya ng mariposa bago siya nalagutan ng hininga. Sa ngayon ay ibinaon ko na sa lupa sa gubat ang mutya dahil alam kong susundan ako ng aswang kahit saan ako magpunta, kaya hindi ko yun dinala. Kung sakali mang matagpuan niya ako, ay wala pa rin siyang makukuha sa akin. Tahimik na napatingin si Mystica sa kanyang lola. Kapwa may takot sa mga mata nila. Alam niya, naiisa sila ng naiisip ng sandaling yun. Kung totoo ang sinasabi ni Lolo Pedro, malaki ang posibilidad na madamay sila sa problema nito at sa aswang na humahabol dito. Dahil doon ay kinabahan si Mystica at wala sa sarili na diretso niyang ininom ang kanyang kape. Matapos mag-almusal ay lumabas si Mystica ng bahay habang hila sa kamay ang lola niya. Malapit na sila sa labas ng kanilang bakuran nang huminto si Mystica at seryosong humarap sa kanyang lola. Lola, alam ko po na pareho naiisip natin ngayon sa sitwasyon po ni Lolo Pedro. Tama ka, apo. Hindi naman sa pagiging masamang ugali, Pero hindi ako sa gayon.
pinatuloy natin si Pedro sa ating bahay. Bakit naman po, Lola? Nakakaawa nga po siya, di ba? Alam ko pong may dahilan kung bakit ako nakakita sa kanya sa gubat kagabi. Alam kong nakakaawa siya, pero hindi natin pwedeng itaya ang buhay nating dalawa, Apo. Paano na lamang kung sundan siya ng aswang na sinabi niya? Paano kung tayo madamay? Ayos lang ba sa'yo na mamatay? Aba, ako ayos lang sa akin kasi matanda na ako, Apo. Ikaw, gusto mo bang mamatay kagad nang hindi man lamang nakakaranas ng dilig? Ay, ano ba yan, Lola? Naisingit niyo pa talaga yon? Siyempre po, no, ayoko pa pong ma-deads nang hindi pa nakaka-experience ng dilig na sinasabi niyo. Pero siyempre, Lola, sinimulan na po kasi natin tulungan si Lolo Pedro Kaya lubos-lubosin na po natin. Ano naman, di ba, kung sugurin tayo ng mga aswang na yon, di lumaban po tayo. Kung baka sabi ka ng lumaban, parang simpleng nilalang lang para sa'yo ang aswang. Pero kung yan ang desisyon mo, ay bahala ka sa buhay mo. Pero tandaan mo, kapag umatake ang aswang dito, ay ikaw ang gagawin kong pangharang. Naiintindihan mo ba yon? Naku, Lola naman bakit ako ang gagawin yung pangharang? Ang dami-daming bagay dyan. Ano kaya kung kayo na lang? Di ba sinabi nyo naman, carry yung madedo na kasi matanda na kayo? Ay, tumigil ka. Gusto mo bang kahit wala pa rito ang aswang ako na tumoda sa'yo? Siyempre, joke lang po yun, Lola, no? Kayo naman. Ayoko pang mamatay ka, no? Dapat, ma-experience mo muna ang buhay ng isang super rich na tao. Kaya nga ako nag-work ng sobra-sobra para maging mayaman na tayo, di ba? Huwag ka na munang mamamatay, Lola, ha? Please lang. Bahagyang natawa si Lola Petra. Niyakap naman ito ni Mystica at hindi sinasadyang nakita niya si Lolo Pedro na nakatayo sa may pintuan ng bahay. Nakatitig lang ito sa kanila at hindi alam ni Mystica. Pero kahit malayo sa kanila ang matandang lalaki, ay tila naririnig nito ang pinag-uusapan nila. Sa paglipas ng mga araw, ay naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni na Mystica at Lola Petra, si Lolo Pedro. Umaga pa lang ay gigising na si Mystica upang maghain ng kape para kay Lolo Pedro, habang si Lola Petra naman ay abala sa paglalagay ng halamang gamot sa mga sugat ng matandang lalaki. Habang nagpapahinga si Lolo Pedro, ay madalas itong kausapin ni Mystica. Puro masasaya at nakakatuwang karanasan lamang ang ibinabahagi ni Mystica dahil alam niya na labis na ang takot na nararamdaman ni Lolo Pedro mula sa pagkakaligtas nito sa aswang na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Sa kabila ng pangambang baka madamay sina Mystica sa aswang na nais kunin ang mutya ng mariposa kay Lolo Pedro, ay hindi nagdalawang isip si Mystica na patuloy na kupkupin at alagaan ang matandang lalaki. Kaya naman, palaging naghahanda si Mystica, lalo na sa gabi, sa maaaring panganib o gulo na bigla na lamang dumating. Isang umaga, abala si Mystica sa pagwawalis sa harapan ng kanilang bahay. Nakasuot siya ng maikling shorts at t-shirt na may makulay na print habang kumakanta. Habang nagwawalis, ay napansin niya si Lolo Pedro na lumabas mula sa bahay at naglakad palapit sa kanya. Nakangiti ito kahit halata na medyo nangihina pa rin ito. Lolo Pedro, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Maayos na ako kahit papano. Salamat sa iyo, Petra. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa ginawa niyong pag-aalaga sa akin. At kahit hindi niyo naman ako kaano-ano, at kahit pa pwedeng manganib ang buhay niyo dahil sa akin. Ay nako, wala po yun, Lolo, no? Huwag niyo pong isipin yun. Tinulungan na rin po namin kayo di lubos-lubosin na po namin, di ba? And besides, hindi rin po talaga kaya ng konsensya ko na pabayaan na lamang kayo ron, no? At saka kung sakali man pong may panganib man dumating, siguro po ang Diyos na po ang bahala sa ating lahat.
Siya lang naman po talaga ang makapangyarihan sa lahat, di ba? Humahanga ako sa iyo, Mystica. Alam kong natatakot ka din, pero nanindigan ka. Napakatapang mo. Ay naku lolo ha, hindi po ako matapang. Isa po akong bakla. Hindi ba nga, pagduwag ang isang lalaki, tinatawag nilang bakla? Wala yan sa kasarian, Mystica. Walang kinalaman ng tapang ng isang tao kung sino o ano siya. At ikaw, Mystica, nakikita ko na matapang ka. Buo ang loob mo at kagaya mo ang totoong matapang kahit marami pa ang magsabi na hindi dahil lang sa kasarian mo. Thank you Lolo Pedro ha. Natouch naman po ako sa mga sinabi nyo. Walang anuman, pero yun ang totoo. Ay oo nga pala, sumama ka sa akin. Pupuntahan natin ang lugar kung saan mo ko unang nakita. Ano po? Abay bakit po? Ano pong gagawin natin doon? Ngunit hindi na sumagot si Lolo Pedro. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Naiwang nakatayo si Mystica na hawak pa rin ang walis tingting. Ilang segundo lang ang lumipas ay napabuntong hininga siya at iniwan na ang walis sa tabi ng bangko. Tumakbo siya ng marahan at sinundan niya si Lolo Pedro. Tirik na ang araw nang makarating sina Mystica at Lolo Pedro sa loob ng gubat. Mabigat na ang hangin at halos walang nararamdamang hangin si Mystica. Dumadaloy na ang pawis niya mula sa kanyang sintido pababa sa kanyang leeg. Medyo may inis siya dahil ganong oras pa talaga na isipan ni Lolo Pedro na magtungo sa loob ng gubat kung kailan putok na putok ang init ng araw. Ano ba yan? Lagkitan blues na ako, Lolo Pedro. Ano po bang gagawin natin dito? Pwede bang umuwi na lang po tayo at mamayang hapon na lamang po tayo bumalik dito? Abay, sobrang init po talaga, oh. Para tayong nakabilad ng mga bayawak. Malalaman mo rin mamaya. Malapit na tayo. Huwag kang mainip. Konting tiyaga na lang. Maya-maya pa ay huminto si Lolo Pedro sa tabi ng isang matandang puno ng akasya. Naalala ni Mystica na doon niya unang natagpuan ang matandang lalaki. Yumuko si Lolo Pedro at dumampot ng isang putol na sanga. Pagkatapos ay inabot nito kay Mystica ang sanga. Nagtatakang kinuha naman yon ni Mystica. Lolo Pedro, saan ko naman po gagamitin ang sanga na to? Ipapahukay ko sa iyo ang mutya ng mariposa. Diyan sa tabi ng puno na yan ko ibinaon yun. Talaga ba, Lolo Pedro? Pinaglakad niyo ako ng ganito sa gitna ng araw tapos gusto niyo ako maghukay? Ano ba yan? Sayang naman tong foundation at lipstick ko, no? Huwag ka na magreklamo. Sige na. Hindi naman ganun kalalim ang uhukayin mo eh. 10 talampakan lang naman. Halos malaglag ang panga ni Mystica. Napaatas siya ng isang hakbang at napahawak sa noo at tila ba bigla na lang siyang lalagnatin sa sinabi ng matandang lalaki. Ano kanyo? Aba, 10 talampakan? Lolo naman, no? Hello? Kung makakahukay ako ng ganong kalalim, abay ibaon nyo na rin ako sa hukay na yon dahil sigurado kong patay na ako bago ako makarating sa kalahati ng paghukay ng 10 feet, no? Saka, ano po bang palagay nyo sa akin, ha? Excavator? Nagbibiro lamang ako, Mystica. Ikaw naman hindi ka na mabiro. Siguro mga 2 dangkal lang ang lalim ng hukay na pinagbaunan ko ng mutya ng mariposa. Nandyan siya, sa kaliwalang nakausling ugat ng punong nasa tabi mo. Diyos ko, akala ko naman 10 talampakan talaga. Ikaw, Lolo, ha? Palabiro ka talaga. O siya, sige. Huhukayin ko na ang sinasabi niyong mutya. Pero after nito, ha? Umuwi na tayo. Kaloka ka talaga, Lolo. Para matapos na kagad, ay sinimulan na ni Mystica ang paghukay. Hindi siya masyadong nahirapan sa pagbubungkal ng lupa, kahit sanga lang ang gamit niya.
dahil medyo malambot ang lupa doon. Hindi niya rin maintindihan ang pakiramdam niya ng sandaling yun dahil bigla siyang nagkaroon ng interes na makita kung ano ba talaga ang itsura ng mutya ng mariposa na sinasabi ni Lolo Pedro. Makalipas ang ilang minuto ay patuloy pa rin si Mistika sa paghukay. Kahit tagaktak na siya ng pawis ay hindi na siya nagrereklamo o nagalit man lang. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahukay na niya ang mutya ng mariposa para makauwi na siya sa bahay nila. Maya-maya pa ay napahinto sa paghukay si Mistika nang may nakita siyang nakasungaw na itim na tela sa lupang hinuhukayan niya. Agad niyang hinawi ang lupang nakatabon sa tela. Kinuha niya ang tela at naramdaman niya na merong malapad na bagay sa loob nun. Tumayo siya at lumapit kay Lolo Pedro. Ito na po ba ang mutya ng mariposa niyo, Lolo Pedro? Tama ka. Yan na nga. Mabuti naman at nahukay mo na. Sabi ko na sa iyo hindi ganun kalalim ang pinagbaunan ko niyan. Sige, alisin mo ang telang yan para makita mo ang itsura ng mutya. Lolo ha, ang dami niyo pong utos ha. Last na to. After nito, uuwi na talaga tayo. Bumuntong hininga si Mistika at marahang sinimulan ang pagbubukas ng telang itim. Mabilis naman niyang naialis ang itim na tela sa mutya at doon na nga tuluyang tumambad sa kanya ang mutya ng mariposa. Napanganga siya at pakiramdam niya ay sandali siyang kinapos ng hininga nang masilaya niya sa kauna-unahang pagkakataon ang mutya ng mariposa. Tila gawa yun sa napakanipis na marmol. Makintab yun at ang hugis nun ay paru-paro. Malapad yun at halos kasinlapad ng dalawang kamay na magkadikit. At sa bawat pagdampi doon ng sinag ng araw ay kumikislap yun at mas lalong nagiging matingkad ang iba't ibang kulay ng mutya. Lolo Pedro, ito na ba talaga ang mutya ng mariposa? Akala ko ang mutya ay maliit lang. Bakit ang lapad naman ito, Lolo Pedro? Kakaiba talaga ang mutya ng mariposa, lalo na ang anyo niyan. Maging ang paggamit ng mutya na yan ay kakaiba rin. Hindi yan katulad ng ibang mutya na ginagawang kwintas o kaya naman ay itinatago sa bulsa. Paano po ba ginagamit ang mutya ng mariposa, Lolo Pedro? Lumapit si Lolo Pedro ng bahagya at itinuro ang mutya. Ang mutya ng mariposa ay nagsisilbing maskara ng tagapangalaga nito. Napakurap si Mistika. Saka muling tinitigan ng mutya sa mas malapitan ay napansin niyang may korte ngayon na parang isang maskara na ginagamit sa mga masquerade ball. Labis siyang na-curious kung ano ang mangyayari kapag isinuot niya yon. Parang ganito po ba, Lolo Pedro? Agad na inilapit ni Mistika ang mutya sa kanyang muka, gaya ng isang maskara. Sa hindi niya maipaliwanag na paraan, ay kusa yun dumikit sa mukha niya. Napasinghap siya nang biglang nagkaroon ng butas ang parte kung saan nandun ang kanyang mga mata. Kaya kahit nakasuot sa kanya yon, ay malinaw pa rin ang kanyang paningin. Sa loob lamang ng ilang segundo, ay tila may humaplos sa kaloob-looban ng kanyang katawan. May init na dumaloy sa kanyang mga ugat, ngunit kahit katiting na sakit, ay wala siyang nararamdaman. Ba? Lolo Pedro? Bakit ganito? Parang ang lakas-lakas ko bigla. Ang gaan ng katawan ko. Parang pwede akong tumambling ng walang hintuan. Yan ang indikasyon na tinatanggap ka ng mutya bilang bago nitong tagapangalaga. Aba, wait lang po. Anong bagong tagapangalaga ang sinasabi niyo dyan, Lolo Pedro? Isinuot ko lang naman po ito, sinubukan ko lang. Hindi ko naman po balak gamitin ito kung saan-saang bagay, no? Kailangan na ng bagong tagapangalaga ng mutya ng mariposa. At ikaw ang nakikita kong karapat-dapat, Mistika. Busilak ang kalooban mo at ang kabutihan sa puso mo ay likas. Ang mga katangian mo na yan
ay nagsasabi na ikaw nga ang nararapat sa susunod na magmamay-ari niyan. Nako, sandali lang ha. Hindi po totoo yan, Lolo Pedro. Masama po talaga ang ugali ko, no? Palautos ako, mainitin ang ulo, at nagpapanggap lang ako mabait. Masama ang ugali ko. Umiling si Lolo Pedro at tinignan siya ng mariin. Hindi mo malilinlang ang mutya ng mariposa. Nababasa nito ang puso ng taong hahawak dito. Hindi ito didikit sa'yo kung hindi ka karapat-dapat. Hindi ka pipiliin ng mutya kung hindi totoo ang kabutihan mo, Mistika. Edi, kayo na lang po ang gumamit nito. Mukhang mas bagay nga po sa inyo to, oh. Tingnan nyo. Gustuhin ko man ay hindi na maaari. Matanda na ako, Mistika. Oo, may lakas na ibinibigay ang mutya, pero hindi na sapat ang lakas na yon para sa isang tulad kong malapit ng mamatay dahil sa edad ko. Mas magagamit ang rurok ng kapangyarihan ng isang mutya kung malakas pa ang katawan ng gagamit nito, lalo na't kailangan mo itong protektahan mula sa mga aswang na nais itong kunin. Napayuko si Mistika habang naguguluhan pa rin. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng mutya ng mariposa. Ano ba naman yan? Hindi ko po talaga kaya, Lolo. Aswang kagad ang kalaban? Wala po akong experience sa pakikipag-fight sa mga aswang, ano? Nakikipag-away po ko pero sa mga chismosa lang na sinasabihan akong baklang ulit ba? Aba, Lolo, sabunutan at sampalan lang po ang kaya ko, no? Huwag kang mag-alala, Mistika. Hindi ka pababayaan ng mutya ng mariposa. Habang suot-suot mo yan, ay magagawa mong pasunurin ang mga paru-paro at ang mga mariposa. Isa pa, bibigyan ka rin ito ng lakas at bilis na wala ang isang pangkaraniwang tao. Napapadyak si Mistika sa inis. Wait! Ayoko talaga! Kahit gawin pa akong totoong babae ng mutya na to, ay hindi pa rin ako papayag. Nako, huhubarin ko na nga ito. Hinawakan ni Mistika ang mutya ng mariposa na nakadikit sa kanyang muka at sinubukan niya itong alisin. Ngunit tila dumikit na yon ng gusto sa kanyang muka, kaya kahit na anong hila niya ay hindi niya yon matanggal-tanggal. Kinakabahan na siya sa bagay na yon. Hala! Bakit tayo matanggal nito, Lolo Pedro? Ano ba nangyayari? Nilagyan mo yata ito ng super glue eh. Hindi mo yan maaalis hanggat hindi mo tinatanggap ng buong puso ang kapangyarihan at tungkulin na kaakibat nito. Lolo Pedro naman eh. Ano to? Sapilitan? Bakit di nyo kagad sinabi? Hinayaan nyo na lang na isuot ko ito nang wala man lang disclaimer. Grabe kayo sa akin, Lolo, ha? Humugot si Mariposa ng malalim na buntong hininga at nagsimulang maglakad paikot sa puno. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit kahit nagngingit-ngit na siya sa inis, ay alam niya na wala na siyang pagpipilian, kundi ang tanggapin na siya na talaga ang pinili ng mutya ng Mariposa. Naglakad si Mistika pauwi, nasuot pa rin ng mutya ng Mariposa na mahigpit pa rin nakadikit sa kanyang muka. Malamig ang pakiramdam ng maskara at hindi yun mabigat. Para yung bahagi ng kanyang balat. Sa kanyang tabi ay naroon si Lolo Pedro na tahimik lang. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay nakita kagad ni Mistika ang kanyang Lola Petra na abala sa pananahi ng butas nitong panty. Saglit itong napahinto sa ginagawa at tinitigan siya. Napakunot ang noo ng matanda bago tuluyang tumawa ng malakas. Ano ba naman yan na po? Nagsawa ka na ba sa mukha mo kaya nagsuot ka na ng maskara? Si Lolo Pedro po kasi, siya po ang tanungin nyo. Siya ang dahilan kung bakit ako may suot ng ganito, Lola eh. Lumingon si Lola Petra kay Lolo Pedro nang may kasamang pagtataka. Hindi ito nagsalita at hinintay nito na magpaliwanag ang matandang lalaki. Ang nasa mukha ngayon ni Mistika ay ang sinasabi kong mutya ng mariposa
Siya ang pinili nito bilang bagong tagapangalaga. Aba, ano na bang mutya ng mariposa ang pinagsasasabi mo, Pedro? Ano pa nga ba, Lola Petra? Eh di itong maskara na nasa mukha ko. Hindi ka ba nakikinig, Lola? At dahil ako na ang tagapangalaga nito ngayon, kailangan ko raw protektahan ito mula sa mga aswang na gusto itong kunin. Napahawak si Lola Petra sa noo nito at nagkunwaring matutumba. Umikot-ikot ito na parang trumpo at saka nangihinang sumandal sa dibdib ni Lolo Pedro. Aba, Lola! Lola, ano po nangyayari sa inyo? Diyos ko, Apo, hindi ko yata kaya. Ang apo ko, makikipaglaban sa mga aswang. Ang pangarap ko sa kanya ay maging isang beauty queen at hindi maging mandirigma. Napangiwi si Mystica at mabilis na lumapit kay Lola Petra. Hinila niya ang lola niya palayo kay Lolo Pedro. Ikaw, Lola, ha? Pasimple ka. Kumikirengkeng ka na naman, ha? Tama ang hinala ko na may gusto talaga kayo kay Lolo Pedro. Hoy, talagang nahihilo lang ako. Masyado ka judgmental. Nahilo sa karingkingan. Ano ka ba? Ang igay-igay mo. Suportahan mo na nga lang ako. Lola, hindi po ito oras para maghinarot ka dyan, ha? Nagkatinginan sina Lolo Pedro at Lola Petra habang patuloy naman sa pagdadabog si Mystica. Naramdaman niyang bahagyang nainitan ang loob niya sa biglang pagsubo sa kanya sa tungkulin na hindi man lang niya pinaghandaan. At ngayon, may mutya na sa mukha niya na ayaw matanggal. Isang aswang na nais itong agawin at dalawang matandang parang telenovela ang eksena. Napabuntong hininga si Mystica. Hindi pa nga ako nakakakain ng tanghalian, eh. Tagapangalaga na kagad ako. OMG, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Tumikhim si Lolo Pedro at sabay na napatingin dito sina Mystica at Lola Petra. Mystica, ikaw lang ang nakita kong karapat-dapat na mangalaga sa mutya ng mariposa. Hindi lang dahil tinanggap ka nito, kundi dahil alam kong kaya mong pangalagaan hindi lang ang mutya, kundi pati na ang mga mahal mo sa buhay. Napailing si Mystica at tumingala sa kisame na para bang naghahanap siya ng tulong mula sa langit. Diyos ko, Lord! Ayoko pong maging parang superhero. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Hindi po ako ready na makipaglaban sa mga aswang. Lola, di ba? Yun naman talaga ang gusto ko mangyari. Yung peace lang. For sure, magugulo ang peaceful life natin dahil sa mutyang nasa mukha ko ngayon na hindi ko pa rin matanggal-tanggal. Ano ba yan? Sandali lang. May naalala akong bigla. Hindi ba't nung bata ka pa gusto mo maging isang superhero? Gusto mong maging si Darna? Ninakaw mo pa nga ang panty at bra ko kasi isinusuot mo at ginagawa mong costume na parang ikaw ay superhero. Tumatakbo-takbo ka pa nga. Napiling mo lumilipad ka. Lola naman kunwa-kunwarian lang po yon. Hindi kagaya ng sinasabi ni Lolo Pedro ngayon na totoong aswang na ang lalabanan ko. Tumaas ang isang kilay ni Lola Petra at naging seryoso ang mukha nito. Tumingin ito kay Mystica nang matiim at hinawakan ang isa niyang kamay. Alam ko masakit ang sasabihin ko, Mystica. Pero gusto ko lang maging totoo sa'yo. Hindi biro ang maging bakla. Hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan mo ring may mapatunayan sa lahat. Kailangan mong maging matagumpay o may kakaiba kang nagagawa. Doon ka re-respetuhin ng iba. Alam kong mali ang ganoong pag-iisip ng ilang tao. Pero yun ang realidad na po. Baka ang mutya na yan ang paraan para may mapatunayan ka. Baka ito na ang panahon para hindi ka lang basta pinagtatawanan o kinukutya. Baka ito na ang panahon, Apo, para kapag dumaan ka, ay puro papuri at pasasalamat na ang maririnig mo mula sa kanila. Lola,
Bakla po ba kayo at alam niyo po ang mga bagay na yan? Umamin na nga kayo sa akin, now na. Apo, hindi ko kailangan maging bakla para malaman ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga kagaya mo. Sapat na sa akin na nakikita kita araw-araw at kung ano ang nangyayari sa'yo at kung paano ka tinatrato ng ilan sa mga tao dito sa ating baryo. Apo, pag-isipan mo ng mabuti ang magiging desisyon mo. Pero para sa akin, malaki ang tiwala ko sa'yo. Kung ikaw talaga ang pinili ng mutya ng mariposa, ay baka ito na ang tamang pagkakataon na hinihintay mo para maipakita mo sa lahat na iba ka man sa nakararami, ay malaki pa rin ang magagawa mo. Natahimik si Mystica sa mga sinabi ni Lola Petra. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maikakaila na ang mga salitang yon ng kanyang lola ay pawang katotohanan lamang. Sa mga nakalipas na araw ay walang ginawa si Mystica kundi pag-isipan kung tatanggapin na ba talaga niya ng tuluyan ang mutya ng mariposa. Karamihan sa oras niya ay ginugol niya sa kwarto. Nakahiga siya habang nakatingin sa kisame o kung minsan ay nakaupo siya sa tabi ng bintana habang pinapanood ang mga paru-parong dumadapo sa mga halaman ni Lola Petra. Hindi pa rin maalis ang mutya ng mariposa sa kanyang muka, kaya hindi siya makalabas ng bahay para magtrabaho. Sa mga araw na yon ay tahimik ang lahat sa bahay. Hindi siya kinukulit ng kanyang lola o ni Lolo Pedro. Parang nagbigay talaga ang mga ito ng espasyo para makapag-isip siya ng mabuti. Hanggang isang umaga, nang magising si Mystica, ay iba ang pakiramdam niya. Parang may mainit na bagay na dumadaloy sa kanyang dibdib. Umupo siya sa kama at napahawak siya sa dibdib hanggang isang desisyon ang nabuo sa utak niya. Tinatanggap ko na po ng buong puso. Tinatanggap ko na po ang mutya ng mariposa at ang kapangyarihan at tungkulin kasama nito. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang muka at nagulat siya nang sa pagkakataon na yon ay nagawa na niyang alisin yon. Dahil doon ay napatili siya dahil sa labis na kasiyahan. Biglang pumasok sa kwarto sina Lola Petra at Lolo Pedro na nagtataka sa pagtili ni Mystica. Ngunit nang makita ng dalawa na natanggal na niya ang mutya ng mariposa sa kanyang muka, ay napangiti ang mga ito. Lola! Lolo! Natanggal ko na po ang mutya sa aking face! Kung ganon, ay tinanggap mo na ang mutya ng mariposa. Ano pa nga ba? Wala naman akong choice, di ba? Nilapitan siya ni Lola Petra at niyakap ng mahigpit. May konting luha sa mga mata ng matanda, pero higit sa lahat ay naroon ang tuwa at pagmamalaki. Nako, Apo, ang tapag mo. Napakatapag mo talaga. Thank you po, Lola, ha? Pero dahil parang magiging superhero na rin lang po ako, ay gusto ko po ng costume. Ayoko naman po na basta na lang po akong lalaban tapos naka-duster. Gusto ko po na hindi ako makikilala ng mga utaw. Kumala si Lola Petra sa pagkakayakap kay Mystica at nakangiti siya nitong tinignan. Kung magkaka-costume ka, Apo, lalo kang hindi makikilala ng mga tao. Yun na nga po ang point ko, Lola eh. Hindi po ako makikipaglaban sa mga aswang para may patunayan sa kanila. Ang gusto ko lang po ay maging safe and sound itong baryo natin. Sa bagay, maganda nga yung punto mo. Ako na ang bahala dyan, Apo. Ako pa ba? Igagawa kita ng costume na hindi ka lang mukhang superhero, kundi magbumukha ka pag reyna. Ay, sige! Bet na bet ko yan, Lola! Gawin niyo na po kaagad! Pagkatapos sabihin yun ni Mystica, ay napangiti siya. Naramdaman niya na bukal talaga sa loob niya na tanggapin ng tuluyan na siya na ang bagong tagapangalaga ng mutya ng mariposa. Hindi para may mapatunayan sa lahat, kundi upang hindi mapunta ang mutya sa maling kamay.
dahil alam niya na kapag nangyari yun ay mas lalong malaking gulo at peligro ang magaganap. Nang sumunod na araw ay agad na inumpisahan ni Lola Petra ang paggawa ng costume ni Mystica. Bumili ito ng magandang uri ng tela sa bayan at humiram pa ito ng makinang pantahi para maging mabilis ang pagtapos nito. Makalipas ang 2 araw ay inilatag ni Lola Petra sa lamesa ang isang bagong tahing costume na parang sa superhero. Isa yung makintab na pink na bodysuit na may palamuti na puti at gintong burda sa laylayan. May kasama yung kapa na iba't iba ang kulay na kapag ibinuka ay maihahalin tulad sa pakpak ng isang mariposa o paro-paro. Pinagmasdan yun ni Mystica ng ilang minuto at hindi siya makapaniwala na para yun sa kanya. Hindi man niya sabihin, dama niyang ibinuhos ng kanyang lola ang pagmamahal nito sa kanya sa bawat tahi ng costume na yon. Habang isinisukat ni Mystica ang costume, ay isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Kinabahan siya sapagkat alam niyang kapag suot niya ang costume ay simula na yon ng kanyang pakikipaglaban. Hindi na siya pwedeng umatras, ngunit sa gitna ng kaba, may bahagyang kilig at pananabik siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag, pero gustong-gusto niyang subukan kung ano ang kayang gawin ng mutya at kung paano niya yon magagamit upang protektahan ang kanilang buong baryo. Isang gabi, masayang naghahapunan sina Mystica kasama sina Lola Petra at Lolo Pedro. Pritong galunggong at ginisang munggo ang ulam nila. Ngunit ang masaya nilang kwentuhan ay naputol nang makarinig sila ng magkakasunod na sigaw mula sa labas ng kanilang bahay. Naku po, may nagrarambulan na naman yata sa labas. Ilipid mo nga at baka nagwawala na naman itong si Lito. Napasobra na naman yata sa pag-inuman lalaking yon. Tumayo si Mystica at sumilip siya sa bintana. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita niya sa labas ang isang aswang na pumasok sa isang bahay. Nagmamadali siyang bumalik sa hapagkainan habang bakas ang kaba sa muka. Apo, bakit ganyan ang mukha mo? Ano ba nakita mo sa labas at parang binuhusan ka na suka? Lola, OMG! Sumalakay na po ang aswang. Kailangan ko na po mag-change outfit. Tila isang eksenang galing sa pelikula ang sunod na nangyari. Nagmamadaling kinuha ni Lola Petra ang nakahangir na costume ni Mystica at tinulungan siya nitong isuot yun. Siniguro nito na maganda ang pagkakalapat sa kanya ng pink na bodysuit at hindi matatanggal ng basta-basta ang kanyang kapa. Pagkatapos niyang isuot ang costume, ay agad niyang isinuot ang mutya ng mariposa bilang maskara. Napapapikit siya nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Napapaikot siya habang tumitili sa kanyang kinatatayuan. Mas magaan ang pakiramdam niya at ramdam niya ang nagkukumawalang lakas sa kanyang katawan. Lumapit si Lolo Pedro kay Mystica na may hawak na isang makinang at matalim na itak. Mystica, dalhin mo ito. Ito ang gamitin mo para tapusin ang aswang. Ano ba yan? Itak talaga, Lolo? Ano ko, si Mananabas? Wala bang armas na pambabae? Parang di bagay sa pink kong bodysuit yan eh. Aba, tigilan mo na nga kaartehan mo. Lumabas ka na at tadtarin mo yung aswang na parang bopes. Sige na, bilisan mo, Apo. Ngumiti na lang si Mystica at inihampas sa kaliwa ang bewang. Kinuha niya ang itak mula kay Lolo Pedro at naglakad palabas ng bahay na parang isang ramp model. Sa paglabas ni Mystica ay napansin niyang halos lahat ng bahay ay nakasarado na. Hanggang mula sa isang kubo ay lumabas ang isang nilalang na matangkad at may makapal na balahibong kulay itim. Maihahalin tulad sa isang halimaw ang mukha nitong may matutulis na pangil at matang mapupula na nanlilisik. Ang mga kuko naman nito sa kamay
ay matutulis din na parang matatalim na kutsilyo. Ay, tsakang aswang! Ako ang harapin mo, no? Lumingon ng aswang kay Mystica at ngumisi ito ng malaki. Ikaw pala ang may hawak ng mutya ng mariposa. Excuse me, hindi ko lang hawak ito, no? FYI, ako ang bagong tagapangalaga ng mutya ng mariposa. At alam kong gusto mong makuha ito, pero hindi ako papayag. Napaatras si Mystica. Tumili siya habang tumatakbo palayo sa aswang, hanggang sa narinig niya ang sigaw ni Lola Petra na nakatayo sa may loob ng kanilang bakuran. Nasa tabi nito si Lolo Pedro na nakatingin sa kanya. Ano ka ba, Apo? Huwag kang tumakbo. Tagain mo sa apdo ang aswang na yan. Apdo talaga, Lola? Paano ko naman malalaman kung nasan yon? Basta, tagain mo na lang. Patayin mo ang halimaw na yan. Sa pagkakataon na yon ay napagtanto ni Mystica na hindi siya dapat tumakbo. Huminto siya pero bigla siyang sinunggaban ng aswang. Pahiga siyang bumagsak sa lupa habang nasa ibabaw niya ang aswang. Nakanganga ng malaki ang bibig nito na tila anumang sandali ay handa siya nitong sakmalin. Nagpumiglas si Mystica hanggang sa malakas niya itong itinulak. Tumilapon ang aswang palayo sa kanya. Agad siyang tumayo, pero nang akmang susugod na siya, ay hindi niya na alam kung saan nagpunta ang aswang. Luminga siya at hinanap ang aswang, pero hindi na talaga niya nakita pa. Nang makita naman ni Mystica na palapit sa kanya ang mga tao na manghang-mangha, ay napaatras siya. Nako ha, pasensya na kayo. Ayoko sa mga paparazzi. Agad na tumalikod at tumakbo palayo si Mystica patungo sa gubat. Hindi kasi siya pwedeng makilala ng mga tao. Pagdating niya sa gubat, ay huminto siya sa ilalim ng isang puno at doon na niya inalis ang mutya ng mariposa sa kanyang muka. Sa kabila ng katotohanan na hindi pa niya napatay ang aswang, ay masaya siya dahil naramdaman niya ang sarap ng pakiramdam na maging tagapagtanggol ng kanilang baryo. Nang makabalik si Mystica sa bahay nila, ay agad siyang sinalubong ni Lola Petra at Lolo Pedro sa sala. Kapwa nakangiti ang dalawa sa kanya, pero si Mystica ay malungkot na naupo. Sayang, hindi ko napatay yung tsakang aswang na yon. Sorry, kasi tumakbo ko nung una eh. Nabigla lang naman ako kasi ang pangit-pangit talaga ng aswang na yun sa personal. Para siyang sinaniban ng 5,000 demonyo, no? Sa sobrang kapangitan. Hindi bale, Apo. Mukhang natakot din naman yung aswang sa'yo kaya bigla na lamang siyang tumakbo at naglaho. Hindi lahat ng araw makakakita siya ng baklang may mutya ng mariposa na may hawak pang itak at costume na kulay pink, ano? Normal lang na matakot ka, Mystica. Tao ka pa rin. Pero wag mong hahayaan ang takot na maghari sa puso mo. Palagi kang magtiwala sa kapangyarihan ng mutya ng mariposa at sa sarili mong kakayahan. Ngumiti si Mystica ng may halong hiya at pasasalamat. Naramdaman niya ang paglakas ng loob niya mula sa mga salitang binitiwan ng matandang lalaki. Salamat po talaga, Lolo Pedro. Pero sa tingin niyo po ba, ay babalik pa kaya yung tsakang aswang na yon? Malaki ang posibilidad na bumalik siya dahil hindi pa niya nakukuha ang pakay niya. Alam na ng aswang na nandito sa baryo ang bagong tagapangalaga ng mutya ng mariposa. Maghahanap yun ng paraan para makuha ang mutya. Pero ang maganda, hindi niya nakita ang mukha mo. Kaya kahit paano, ay ligtas pa rin tayong lahat. Hindi niya alam kung sino ang mga mahal mo sa buhay na pwede niyang magamit para madali niyang makuha sa iyo ang mutya ng mariposa. Saglit na natahimik si Mystica habang tinitignan ang mutya sa kanyang kamay. Ngayon niya lang tunay na naramdaman kung gaano kaimportante ang papel na ginagampanan niya bilang tagapangalaga ng bagay na yon. At kahit may takot pa rin sa kanyang puso,
ay nangako siya sa kanyang sarili na sa susunod na makakaharap niya ang aswang ay hindi na siya mabibigo at papatayin na niya ito. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga, ay nagsimula ng magluto si Mystica ng ulam nila para sa pananghalian. Mag-isa siya sa bahay sapagkat namimili sa bayan sina Lola Petra at Lolo Pedro. Habang hinihimay niya ang mga dahon ng kangkong, ay nakarinig siya ng boses ng lalaki mula sa labas. "Tao po! Tao po!" Napatayo si Mystica at iniwanan na muna niya ang ginagawa. Binuksan niya ang pinto at tila huminto ang pagtibok ng puso niya nang masilaya niya ang isang matangkad na lalaki na makisig at maputi na nakatayo ilang di pa lamang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Napanganga siya sa labis na paghanga dahil sa kagwapuhan ng lalaking yon. Lumapit ang lalaki kay Mystica at ngumiti ito ng nakakaakit bago nagsalita. "Magandang umaga po. Dito ba nakatira si Mystica?" Ay, ako ang hinahanap mo. Ako ang maalindog at napakarikit na si Mystica. Anong kailangan mo? Nandito ka ba para umakyat ng ligaw sa akin? Naku ha, pasensya na pero hindi ka pwedeng umakyat ng ligaw dahil wala kaming hagdan. Napangiti ang lalaki at bahagyang umiling. Pasensya na pero hindi yun ang pakay ko eh. Bago lang kasi ako dito sa baryo nyo. May nagsabi lang sa akin na magaling ka raw gumupit ng buhok. Nais ko sanang magpagupit sa'yo. Napahiya si Mystica dahil hindi niya napigilan ang maging agresibo sa sobrang kagwapuhan ng lalaki. Hindi na siya nagsalita at kinuha na niya ang mga gamit niya sa panggugupit. May dala rin siyang monoblock chair at inilagay niya yon sa ilalim ng puno sa harap ng kanilang bahay. O sige na, maupo ka na dyan. Umupo ang lalaki at habang inaayos ni Mystica ang malapad na tela na itinakip niya sa katawan ng lalaki, ay bigla itong nagsalitang muli. "Ako nga pala si Marlon." Inabot ni Marlon ang kamay nito at saglit silang nagkatinginan, pero pakiramdam ni Mystica ay parang nag-slow motion ang sandaling yon nang hawakan niya ang kamay ng lalaki. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang malambot na kamay ni Marlon. Oo nga pala. Anong gupit pala ang gusto mo, Marlon? Bawasan mo lang ng konti. Gusto ko yung malinis tignan. Tumango si Mystica at sinimulan niya ng gupitan ng buhok si Marlon. Pinagmasdan niya ang maitim at makapal at mabangong buhok ng lalaki. Habang ginugupitan niya ito, ay hindi maiwasan ng puso niyang tumibok-tibok ng mas mabilis. Seryoso sa pagkakaupo si Marlon, habang siya naman ay halos mahimatay na sa kaka-imagine na ikinakasal na sila ni Marlon. At nang matapos niyang gupitan si Marlon, ay hindi niya inasahan ang sumunod na pangyayari. Biglang hinubad ni Marlon ang suot na t-shirt at pinagpag nito ang katawan nito para matanggal ang mga buhok na dumikit doon. Kulang na lang ay himatayin si Mystica nang tumambad sa kanyang harapan ang matipunong katawan ni Marlon na may abs pa. Matigas ang dibdib at malalaking mga braso. Diyos ko, Rudy! Kunin niyo na po ako, Lord! Kunin niyo na po ako! Ilang sandali pa ay iniabot ni Marlon ang bayad sa kanya at muli itong ngumiti. "Salamat ha. Ang galing mo pala manggupit. Sa susunod, sa'yo uli ako magpapagupit." Alam mo ba, Marlon? Hindi lang panggugupit ang alam ko. Baka magpapalinis ka rin ng bahay mo. Magpapatabas tanda mo o kaya may sira ka bang gamit? Kaya ko rin yon. Wow! Ang dami mo palang kayang gawin, Mystica ha. Nakakamangha ka naman. O sige, aalis na ako. Mag-iingat ka, Marlon. Kumaway pa si Mystica kay Marlon.
bago tuluyang naglakad palayo ang lalaki. Nang nawala na ito sa paningin niya, ay doon na niya pinakawalan ang tili na kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam niya ay nakahiga siya sa ulap ng sandaling yon dahil sa labis na kilig na kanyang nararamdaman. Nang mga sumunod na araw ay napansin ni Mystica na tila palagi niya nang nakakasalubong si Marlon. Kahit saan siya magpunta ay palagi silang nagkikita. Hindi niya alam kung tadhana ba o sadyang sinasadya ni Marlon ang bawat pagkikita nila. Dumating na sa punto na nag-uusap na sila hanggang sa lumalim na ang kanilang pagkakaibigan. Mabait at maalaga si Marlon at hindi maiwasan ni Mystica na isipin kung may nararamdaman din ba ito sa kanya. Sa tuwing tumatawa si Marlon sa biro niya o tinititigan siya nito ng matagal, ay parang nais maniwala ni Mystica na may pag-asa na maaari niyang maging nobyo si Marlon. Isang hapon, habang naglalakad si Mystica pauwi mula sa tindahan, ay isang lasing ang sumalubong sa kanya at tinukso siya sa paraang hindi lang bastos kundi nakakababa pa ng pagkatao. Tinanong siya ng lasing kung bakit hindi na lang niya tuluyang putulin ang kanyang pagkalalaki dahil wala naman daw yung silbi. Bago pa man makapagsalita si Mystica, ay biglang sumulpot si Marlon. Ipinagtanggol siya nito sa lasing at tila natakot naman ang lasing kay Marlon, kaya walang imik yung naglakad palayo. Dahil naman sa ginawang yun ni Marlon, ay tila mas lalo pang nahulog ang loob dito ni Mystica. Dahil noon lang niya naranasan na maipagtanggol ng isang lalaki mula sa nanunukso sa kanya dahil sa kanyang kasarian. Mula noon ay mas lalong naging masaya ang mga araw ni Mystica. Tila nakalimutan niya na ang banta ng aswang sa baryo nila dahil kay Marlon. Isang umaga, pakanta-kanta siyang nagdilig ng halaman sa harapan ng kanilang bahay. Napahinto siya sa kanyang ginagawa nang lapitan siya ni Lola Petra. Apo, napapansin ko nito mga nakaraang araw parang palagi kang nakangiti. At kung minsan naman, ay parang wala ka sa iyong sarili at nakatulala. Aba, ano ba nangyayari sa iyo? May problema ba? In love po kasi ang nag-iisa at pinakamaganda niyong apo, Lola. Ano ka mo? In love? Abay, totoo ba yan? Sino naman yung lalaking nagpapatibok na puso mo? Sino pa ba? Di si Marlon po, yung bagong lipat dito sa baryo. Hindi ko pa yata siya kilala. Ayoko lang narinig ang pangalan na yan. Kaya nga po bagong lipat, di ba? Malamang hindi niyo pa po siya kilala. Basta Lola, ay nako, ang gwapo niya tapos ang bait-bait pa. Kung itrato niya po ko ay para akong isang tunay na babae. Talaga ba? Abay kung gano'n masaya ako para sa'yo, apo. Pero gusto ko munang makilala ang baryo na yan. Abay, tamang-tama. At piyesta na rito sa Sabado. Imbitahan mo siya rito sa atin. Para naman makilala namin siya ni Pedro. Kailangan na makilatis ko siya na gusto. Okay, sige po Lola. Kapag nagkita kami, ay sasabihin ko po sa kanya. Basta apo, mag-iingat ka lamang palagi. Ayokong masaktan ka uli, lalo na kung maling lalaki na naman ang dahilan. Naku Lola ha, hindi na po ito tulad ng dati. Sa tingin ko po, hindi na maling lalaki si Marlon dahil naniniwala po ko na siya na ang aking knight in shining armor. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Lola Petra. Bumalik na ito sa loob ng bahay habang si Mystica naman ay napatulala habang nakangiti sa kawalan. Naglalaro sa imahinasyon niya ang gwapong mukha ni Marlon at kasabay nun ay humiling siya na sana nga ay ito na ang lalaking inilaan ng Diyos para sa kanya. Isang hapon, galing si Mystica sa kabilang baryo
dahil meron siyang ginupitan doon. Sa kanyang paglalakad pauwi sa bahay nila ay biglang may tumakip sa mga mata niya mula sa likuran niya. Napangiti si Mystica dahil kilala na niya kung sino ang taong nasa kanyang likuran. Ala, ano ba yan? Sino ka ba? Hulaan mo kung sino ko. Marlon? Marlon, ikaw ba yan? Inalis na ni Marlon ang kamay nito sa mga mata na itinakip nito sa mukha ni Mystica. Kulang na lang ay tumirik ang mata niya nang makita niya ang lalaking kanyang iniibig. Saan ka galing, Mystica? Sa kabilang baryo lang, Marlon. May nagpagupit kasi sa akin dun eh. Ang sipag mo talaga, Mystica. Ang swerte na magiging kasintahan mo. Ikaw ha, bolero ka. Ay, oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Sa Sabado na pala ang piyesta dito sa baryo namin. Nasabi ko na rin sa lola ko ang tungkol sa'yo at gusto ko raw niyang makilala. Okay lang. Pwede naman ako. Kaso, gabi na ako makakapunte. May pasok pa kasi ako sa trabaho mula umaga hanggang hapon. Ayos lang yon, ano ka ba? Ipagtatabi na lang kita ng pagkain. Hindi pwedeng hindi ka pumunta, ha? Tumango si Marlon at ngumiti. Promise, darating ako. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. O sige, una na ako. Kita na lang tayo sa Sabado, Mystica. Habang papalayo si Marlon, ay hindi napigilan ni Mystica na titigan ito. Tila lumulutang ang puso niya habang pinapanood ang paglalakad ni Marlon. Napakasaya niya sapagkat muli niyang naramdaman ang umibig at humiling siya na sana sa pagkakataon na yon ay hindi na siya mabigo. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng piyesta sa baryo ni na Mystica. Maaga pa lang ay gising na sila ng kanyang lola para makapagluto agad sila ng ihahanda nilang pagkain. May ilang bisita na dumating na karamihan ay mga kakilala at kaibigan ni Lola Petra sa ibang lugar. Habang si Mystica ay hindi mapakali dahil isang tao lang ang hinihintay niyang dumating. Walang iba kundi si Marlon. Hindi na siya makapaghintay na makilala ito ng lola niya at maging ni Lolo Pedro. Pagsapit ng gabi ay lalong naging aligaga si Mystica. Ilang beses siyang nagpalit ng blouse, humarap sa salamin at naglagay ng pulbo at lipstick sa muka. Habang pinagmamasdan ni Mystica ang sarili sa salamin, ay lumapit si Lola Petra sa kanya. Apo, manonood kami ni Pedro ng singing contest sa plaza ha. Sasama ka ba? Hindi na po, Lola. Hihintayin ko pa po kasi si Marlon eh. Baka dumating na po siya tapos walang tao dito sa bahay. Saka ayoko na rin po maging third wheel sa date nyo ni Lolo Pedro, no? Hoy, ano ba naman niya sinasabi mo? Hindi kami magdi-date, ano? Sino ba yung Marlon na yan, ha? Malalaman nyo rin po, Lolo, pagbalik nyo. Matapos yun, ay umalis na ang dalawang matanda at naiwan na si Mystica sa bahay nila. Huminga siya ng malalim dahil hindi na siya makapaghintay na makita si Marlon. Makalipas ang ilang minuto, simula nang umalis sina Lola Petra at Lolo Pedro, ay nakarinig si Mystica ng pagkatok sa pinto. Agad niya yung binuksan at otomatiko siyang napangiti nang masilayan ang guwapong si Marlon. Ay, Marlon, ikaw na pala yan. Butit dumating ka na. Kakaalis lang nila Lola eh. Sayang at hindi mo sila inabutan. Pero babalik din naman sila mamaya. Ngiti lang ang isinagot ni Marlon. Pinapasok na ito ni Mystica at pinaupo niya na ito sa sala. Diyan ka lang, Marlon, ha? Ikukuha lang kita ng pagkain. Dumiretso si Mystica sa kusina at kumuha siya ng isang malaking plato. Nilagyan niya yon ng konting kanin, lumpia, pansit at menudo. Habang abala siya sa paglalagay ng pagkain sa plato, ay bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Napahinto siya sa ginagawa dahil bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam.
Inilapag muna ni Mystica ang plato sa lamesa at bumalik siya sa sala. Ngunit pagdating niya roon ay wala na si Marlon. Napakunot ang noo niya. Inikot niya ang tingin sa paligid. Marlon? Marlon? Where are you? Marlon? Napapitlag si Mystica nang makarinig siya ng kaluskos mula sa kwarto nila ng kanyang lola. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, ay laking gulat niya nang makita niya si Marlon na nakatalikod at naghahalughog sa drawer sa tabi ng papag. Marlon? Anong ginagawa mo rito? Bigla itong humarap at puno ng galit ang mga mata nito. Nagulat si Mystica nang bigla siya nitong sinakal sa leeg. Nasaan ang mutya ng mariposa? Ilabas mo! Nasaan ang mutya ng mariposa? Teka lang, Marlon. Paano mo nalaman ang tungkol sa mutya? Alam kong ikaw ang nakalaban ko nung isang gabi. Sinundan kita sa gubat at nakita ko na ikaw ang may suot ng mutya ng mariposa. Kaya sabihin mo kung nasaan ang mutya, kung ayaw mong patayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Mystica. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto niya na si Marlon ang aswang na nakalaban niya. Doon niya nahinuha na nakipaglapit lang si Marlon sa kanya dahil nais nitong makuha sa kanya ang mutya ng mariposa at hindi dahil sa may gusto ito sa kanya. How dare you? Niloko mo lang pala ako. Fake ka, Marlon, fake ka. Sinaktan mo ang damdamin ko. Dinurog-durog mo ang aking puso. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, bakla! Nasaan ang mutya? Malakas na itinulak ni Mystica si Marlon. Natumba si Marlon sa sahig habang si Mystica ay mabilis na tumakbo papunta sa altar. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng altar at doon ay kinuha niya ang mutya ng mariposa. Agad niya yung isinuot bilang maskara at naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas at kapangyarihan nun sa kanyang buong katawan. Sa kanyang pagharap ay hindi na si Marlon ang nakita niya, kundi ang aswang na nakalaban niya nung isang gabi. Agad na tumakbo si Mystica papasok sa kusina. Nanginginig ang dibdib niya sa kaba, ngunit nananatili siyang matatag. Hinawi niya ang kurtina papasok ng kusina at dumiretso siya sa sulok kung saan nakasabit ang matalim na itak. Agad niya yung kinuha at humarap siya sa aswang na nakasunod sa kanya. Sige, ngayon mo ako subukan. Hindi lang ako basta may itak, kundi bago rin akong pedicure at manicure. Hindi mo gugustuhin makalaban ng baklang kagaya ko. Sige, Marlon, subukan mo ako. Isuko mo na ang mutya, Mystica. Dahil kung hindi, ay mabibilang ka lang sa mga napatay ko. Tigilan mo ako. Kahit guwapo ka pa kapag nasa anyo kang tao, hindi ko pa rin ibibigay sa iyo ang mutya. Biglang sumugod ang aswang kay Mystica. Napaatras siya at nang nakita niya nakakalmutin siya ng aswang, ay mabilis siyang yumuko. Agad niyang tinaga ang kamay ng aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Kasunod nun ay sinaksak niya ito sa tagiliran na naging dahilan para mapaatras ito palayo sa kanya. Sumugod muli ang aswang at sinunggaban siya nito. Nabitiwan niya ang itak at napahiga sila sa sahig. Nagpagulong-gulong sila sa pagitan ng mesa at bangko habang pilit siyang sinasakal ng aswang. Habang nakahiga ay nakita ni Mystica ang kawali na nasa sahig. Pilit niya yung inabot at nang mahawakan niya yon ay buong lakas niya yung inihampas sa muka ng aswang. Tumayo kagad si Mystica at dinampot niya agad ang itak. Hinarap niya ang aswang at bigla itong tumalon papunta sa kanya. Inihanda ni Mystica ang kanyang sarili at walang ibang nasa isip niya kundi ang tapusin na ang laban na yon, na siya ang mananalo. Iniwasan ni Mystica ang aswang. Nang lumapag ito sa sahig, ay lumuhod siya at tinaga niya ng buong lakas ang tuhod ng aswang. Nang mapaluhod ito, ay agad niyang isinaksak ang itak sa leeg nito at lumagpas ang dulo ng itak sa batok ng aswang.
Nanlaki ang mga mata ng aswang at sa paghugot ni Mistika ng itak ay bumagsak ang aswang sa sahig habang nakadilat ang mga mata. Kala mo ha? Kalabanin mo na ang lahat. Huwag lang ang baklang pinaasa ng isang gwapong lalaki na isa palang aswang. Tse! Tsura mo! Itinaas ni Mistika ang isa niyang kilay at pinaikot sa kanyang kamay ang itak. Masakit man na nilinlang siya ni Marlon, ay mas lamang pa rin ang kasiyahan niya dahil nagtagumpay siya sa laban niya sa aswang. Hindi nagtagal ay bumalik na sina Lola Petra at Lolo Pedro. Nagulantang ang dalawa nang makita ang walang buhay na aswang na nasa kusina nila. Diyos ko po! Mistika! Ano nangyari rito? Bakit may patay na aswang dito sa kusina? Lola Petra, si Marlon po yan. Yung lalaking ipapakilala ko sana sa inyo. Pambihira na yan. Naloko na naman ako. Siya pala yung aswang na sinasabi ni Lolo Pedro na gustong kunin yung mutya ng mariposa. Nagpanggap lang siya na may gusto siya sa akin para makuha niya po ang mutya. Pero malas lang niya kasi hindi siya umubra sa ganda at powers ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Pero mabuti na labang at napatay mo siya. Well, salamat sa mutya ng mariposa kasi hindi siya talaga nakaporma sa akin, no? Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili ko, Mistika. Sa ginawa mo ay mas lalo mo lang pinatunayan na ikaw talaga ang karapat-dapat na mangalaga sa mutya ng mariposa. Nginitian ni Mistika si Lolo Pedro. Muli niyang tinignan ang walang buhay na katawan ng aswang at hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang lungkot na nararamdaman kahit alam niya na ang aswang na yon ay ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kilig sa loob ng ilang araw. Makalipas ang ilang araw ay nakamove on na kagad si Mistika kay Marlon. Napagtanto niyang hindi naman talaga niya minahal si Marlon at nabulag lang siya sa pansamantalang atensyon at kilig na ibinigay nito sa kanya. Habang ang mutya ng mariposa ay itinago muna niya, pero palagi siyang handa kung sakaling kailanganin niya yung muli. Laking gulat naman ni Mistika nang mapansin niya ang kakaibang lambingan ni na Lola Petra at Lolo Pedro. Nung una ay inakala niyang guni-guni lang ang lahat, ngunit kalaunan ay hindi na itinanggi ng dalawa ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Dahil walang ibang iniisip si Mistika kundi ang kaligayahan ng kanyang lola, ay sinuportahan na lang niya ang dalawa dahil naniniwala siya na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, gaya ng paniniwala niyang hindi rin ito nasusukat sa kasarian.